Fresh Encounter delegates! Welcome to our life class, lesson 6. We are on our 6th week in our life class. Today, meron akong isi-share sa inyo na sikreto kung paano lumago sa ating pananampalataya kay Lord. Gusto nyo bang patuloy na baguhin ng Diyos ang buhay nyo at sitwasyon ng pamilya nyo at ng buhay nyo? Gusto mo bang maranasang mamangha sa kapangyarihan at pagpapala ng Lord sa buhay mo? Then you've got to listen to this topic. Ang topic natin ngayong araw is about discovering the secret that will transform your life. Isn't it exciting? Alam niyo ba kung anong sikreto kung gusto mo ma-transform ang buhay mo, ma-transform ang situation mo, ma-transform ang mga tao sa paligid mo? Just say yes to the invitation of God in your life. Upo, may imbitasyon ang Diyos sa buhay mo. Alam mo kung anong invitation na yan? Una, He invites you na maging best friend niya. He wants to be your friend. He wants gusto ng Diyos na i-express mo sa Kanya kung nararamdaman mo. Yes, alam ng Lord kung ano nangyayari sa buhay mo. Pero gusto ng Lord manggaling sa'yo. Gusto niyang marinig sa'yo. Gusto niyang maging shoulder to cry on mo. Yun yung gusto ng Lord. Gusto niya maging intimate with you. Alam mo, God wants to reveal Himself to you. But the only way na ma-reveal niya yung sarili niya sa'yo, kapag maging kaibigan ka niya. So, the reason bakit inimbitahan ka ng Diyos na maging kaibigan niya, kasi gusto niyang ipakita sa'yo kung anong nasa puso niya, ano yung plano niya, ano yung magagandang plano niya sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo, sa future mo. Gusto ng Lord na malaman mo na may magandang plano siya sa buhay mo. And the only way na ma-reveal niya yun sa'yo is kapag tinanggap mo yung invitation na maging kaibigan niya. Right? So, pag inimbitahan ka ng Diyos na maging kaibigan niya, it's just like yung nangyari kay Abraham. Abraham was said in James 2:23, Abraham was considered a friend of God. Dahil friend siya ng Lord, the Lord allowed him to experience extraordinary blessing sa buhay niya. Pinayaman ng Lord si Abraham. Ang dami niyang servants, lahat ng pagpapala binigay niya kay Abraham. Binigyan din siya ng anak. Diba? Ganun, at his old age, dahil friend siya ng Lord. Another blessing of being a friend of God, sinabihan siya ni Lord. Bago pa lang nangyari ang isang bagay, sinabi na ng Lord sa kanya kung yung mga plano ni Lord sa mga lugar na ito. And because of that, na-rescue ni Abraham ang kanyang pamangkin sa kapahamakan. Dahil sinabi na ng Lord ahead of time sa kanya. Di ba ang sarap nun na merong mga pangyayari sa buhay natin na alam na nating darating na paghahandaan na natin dahil ni-reveal na ng Lord. Ma-reveal lang yun ng Lord sa iyo kapag kaibigan ka ng Lord. So today, huwag mong hayaan na may set aside lang yung invitation ng Lord. Receive that invitation from the Lord to be His friend. Ang sabi ng Lord, He will never leave you nor forsake you. Siya yung kaibigan na kahit makita niya pa yung worst in you, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Pangalawang invitation ni Lord sa'yo, hindi ka lang niya in-invite na maging best friend niya. Hindi ka lang niya in-invite na maging intimate sa Kanya. In-invite ka rin na makipag-usap sa Kanya on a daily basis. Yes, God invites you every day. Daily, araw-araw, gusto kang makausap ng Lord. Gusto ni Lord na maramdaman mo ang pagmamahal niya sa iyo araw-araw at maranasan mo rin na i-express yung sarili mo sa Kanya araw-araw. Mag-build kayo ng relationship together, getting to know each other. Kapag gusto mo get to know ang isang person, kung gusto mong makilala ang isang person, kailangan mag-usap kayo, di ba? Kailangan mo siyang tanungin, kailangan mo siyang kausapin, and that way makilala mo kung anong klaseng tao siya, kung anong nasa puso niya, kung nasa nilalaman ng isipan niya. That's how to get to know the person, di ba? Hindi mo siya makilala kung hindi siya nagsasalita. But si Lord gusto niyang makilala Kanya at gusto niyang makilala mo rin siya. So He wants you to come to Him daily. Ang tawag doon ay prayer. Okay? Pag nakikipag-usap ka kay Lord, we call it prayer. So sa prayer is just simply talking to a friend. So kung hindi mo friend si Lord, pagsasabihan si Lord ng mga problema mo, tama? So God wants to talk to you daily.
because He is your friend, right? So, gusto niya makipag-usap ka sa Kanya sa araw-araw. So, start your prayer with thanksgiving. Kasi yung thanksgiving kasi, yung pasasalamat kasi, yun yung magbubukas ng pintuan ng langit para makapasok ka doon, para ma-receive mo yung mga pagpapalang nakaprepare na doon para sa'yo. So, kapag hindi natin simulan yun ng pasasalamat, hindi ka makakapasok. Kasi yun talaga yung principle ng langit. Enter His gates with thanksgiving. So, kahit hindi maganda yung sitwasyon mo, kahit hindi mo feel, kahit hindi mo ramdam, just be thankful. Magpasalamat sa maliit man o malaking bagay na nai-enjoy, nararanasan mo sa buhay mo. Salamat ka sa pamilya mo. Salamatan mo lahat ng bagay na makita mo sa buhay mo. Kaibigan mo, kapatid mo, pag-aaral mo, provision, pera, kahit 5 pesos lang yan, just begin to be grateful. Kasi yung mga taong grateful, yun yung pinapalago ng Lord. Amen. So, start it with thanksgiving. Pasalamat sa kung ano yung mga ginagawa at binibigay ng Lord sa iyo na sa araw-araw. After thanksgiving, you give praise. Ano ba yung praise? Idideklara mo lang kung ano yung mga wonderful things na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Okay? And then, worship. What is worship? Just declaring kung sino si Lord. I-worship mo siya kung sino siya sa buhay mo. That is why importanteng makilala mo si Lord sa buhay mo. Kasi hindi mo siya ma-worship kung hindi mo siya kilala. So, come to Him daily and get to know Him daily. Wala ka pa dun, alam mo ba na si Lord, iba siya kapag siya ang kadate mo. Kasi wala ka pa dun sa lugar na pagdidate na nyo, nandun na si Lord naghihintay kasi excited siya sa pagdating mo, sa pag-show up mo sa meet up nyong dalawa. Okay? Siguro ang meeting place nyo ni Lord is sa bed mo, siguro sa gilid ng bed mo, siguro sa sala nyo, o kung saan man yung lugar, kung saan mo mas ma-meet yung presence ng Lord. Wala ka pa doon, nandun na si Lord. Siguro sa kitchen, sa kusina nyo, habang nagluluto ka, nag-meet mo si Lord kasi nandun na siya. Wala ka pa doon kasi nag-usap kayo ng Lord na magkikita araw-araw. Right? So just come to Him daily. Learn to appreciate the things that God has done in your life. Start your prayer with thanksgiving, praising, and worship. And after that, you can tell God what you need. Kasi makikinig si Lord. At pag narinig ng Lord, sasagutin ng Lord. Amen? Next is, God invites you to His table. Ito yun. Ano bang nasa pagkainan ng Lord? Ang daming klaseng-klaseng food. Food that will bring you to your destiny. Hindi yung food para lang sa flesh, but food that will bring you to your destiny. Ano yun siya? Spiritual food na magpapatibay sa iyo spiritually. Mga pagkain na siyang magbibigay sa iyo ng lakas, panampalatayaan, kung ano yung mga imposible. Yung parang hindi mo mapaniwalaan pero pwede palang mangyari sa buhay mo. You know what? My testimony on this, with starting sa pag-feed on the Word of God, nakapagtapos ako ng pag-aaral, hawak-hawak ko lang, pinanghahawakan ko lang yung salita ng Lord sa buhay ko. It started when nahirapan ako sa pag-aaral ko kasi nga wala kaming pangbayad sa tuition. You know what, sabi ng aking sa leader, sabi ang aking disciple, sabi niya, bago ka magdesisyon na tumigil na mag-aral, mag-seek ka muna sa Panginoon kasi nangungusap siya. At that time, hindi pa ako masyadong malalim sa Panginoon, kaya sabi ko, sige nga, matry nga. So I tried it, ako lang mag-isa sa kwarto namin, sa bahay namin, in fact, sa buong bahay namin, ako lang mag-isa kasi wala yung tatay ko at that time, so ako lang yung doon. And I was just asking the Lord, Lord, magpapatuloy ba ako sa pag-aaral? May future pa ba ako? Makabayad ba ako ng tuition? Kausapin mo daw ako, Lord. Kung totoo ka, Lord, kausapin mo daw ako. And when I opened my Bible, the Lord bring me to Isaiah. Nung nabasa ko yung Isaiah, ang sabi doon, if you stay on this land, I will build you. Sabi niya, kung mananatili ka sa lugar na ito, I will build you. I will plant you and not to uproot you. I will build you and not to tear you down. But if you will live in Egypt, so may ibang lugar pa pala, so may choice sa dito na land at saka sa Egypt.
famine will go after you. Lahat ng mga kinakatakutan mo dito sa lugar na to, hahabol sa'yo doon sa Egypt kung saan ka pupunta. So I was planning at that time na titigil ng pag-aaral at pupunta na lang ng Cebu para magtrabaho. But because of that word, yung word na yon ang nagpigil sa akin, yung salita ng Diyos. You know what, kung hindi ko yun na-discover, hindi siguro ako teacher ngayon. Hindi siguro ako nakakuha ng magandang trabaho ngayon. Hindi siguro ako nakapagtapos. Hindi ko rin alam kung ano magiging buhay ko. Kaya napakasarap po na meron kang mapanghawakang salita ng Lord. Kaya huwag mo i-give up yung devotional life mo. Read the Word of God. Eat all you can pagdating sa salita ng Diyos. Kumuha ka ng something na mapanghawakan mo sa buhay mo, na ipanglaban mo ba, na Lord, sabi mo, dahil sinabi mo, Lord, pananampalatayaan ko. And because of that word, that promise na ibibigay ng Lord sa iyo during your devotional, yun yung magdadala sa iyo sa iyong destiny. Alam mo ba na ang plano ng Diyos sa iyo beyond your imagination? Try mo mang pikit ang mata mo, tapos mag-imagine ka kung anong klaseng buhay ang gusto mo. Alam mo ang sabi ng Lord, beyond pa dyan ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Just come to Him daily and eat at His table. Eat all you can. Amen? Sabi nga ng salita ng Lord sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it daily, and you will be successful and prosperous. Diba? Gusto mong maging successful in life? Gusto mong maging prosperous in life? Sabi, isa lang ang sikreto. Meditate on the Word of God day and night. Ang sabi sa Psalms 1:2, sabi niya, but whose delight is in the law of the Lord and meditates on it day and night. They are like a tree planted beside a stream, sa isang bati, sa gilid ng bati, sa gilid ng sapa, na kahit na during tag-init, kahit na during dry season, meron siyang tubig na nasisip-sip. At ang kanyang mga dahon at even sa kahit hindi niya pa season, namumunga siya. It's the same way with us. Naghirap na ang buong mundo, pero ikaw pinagpapala pa rin. Naghirap na depressed na ang buong mundo, ikaw may peace pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi may pinanghahawakan kang salita ng Panginoon. Ganun kahalaga ang panahon na ibinibigay mo kay Lord during your devotional time. So sa devotional time mo, may prayer time ka, you talk to God like a friend, and you eat from His table through His Word. You feed yourself with the Word of God. That is our devotional life. Remember, anong promise niyo kay Lord? No word, no food. Right? Kasi gusto nating palakasin yung ating spirit kaysa sa ating physical. Kasi yung ating physical, kapag siya ang malakas, siya ang nananalo, siya ang gusto ng ating physical, makamundong bagay. Ang gusto nating spirit, yung mga bagay na magdadala sa atin ng success at prosperity dahil kinakaluguran ng Diyos. Okay? Mga bagay na panglangit. Itong physical, ang gusto niya, mga bagay na pangmundo. Ang mundo nagugunaw. So masasama ka doon kung ang pinapalakas mo ang physical mo. That is why let's stick to our covenant with God. No word, no food. Practice natin yan hanggang sa maging parte ng ating sistema na mag-devotional talaga tayo. Amen ba? So, determine to read the Bible daily. Start it with the book of John. Diyan mo makikilala si Lord. Diyan mo makikilala yung master na winelcome mo sa buhay mo. Okay, pinapasok mo sa buhay mo. Get to know Jesus more and highlight the verses na nabasa mo na nag-impact sa buhay mo. Okay, na mapanghawakan mo. And then write it on your notebook. Kagaya ng tinuro sa iyo during sa encounter, isulat mo lang. Mas simple lang yun. SOAP lang yung nakalagay doon. SOAP. Diba? Yung scripture, yung observation mo, ano na-observe mo dun sa nabasa mo, and then yung application mo, paano mo magamit sa practical na buhay mo, yung mga lahat ng na-learn mo doon, and then yung prayer mo, panalangin mo patungkol sa salitang natanggap mo during that day. Kung hindi mo pa rin talaga lubos na alam kung paano, you can ask your cell leader about it. Patulong ka, paturo ka, para mas lalo pang maranasan mo ang saya pala ng magkakaroon ng devotional with God. Okay? So, I hope may na-learn tayo ngayon. I hope ang hawakan nyo yung importance ng salita ng Lord, yung importance na meron kang kaibigan na makikinig sa'yo sa panahon na hirap ka, hindi na maintindihan mo ang pakiramdam mo. God is always there to be your friend. And I tell you, God wants to meet with you daily. Mamimiss ka ng Lord.
Mamimiss ka ng Lord kung hindi ka magpapakita sa Kanya sa araw na pinagkasandaan niya. So, God is already there. Wala ka pa doon. Nandun na si Lord. Nauna na. Kasi excited siya sa inyong pagkikita. He wants to reveal His heart to you. Gusto mo bang malaman ano nasa puso ng Lord? Ikaw, nandun ka. Ang lahat ng plano ng Lord sa buhay mo, i-reveal niya sa iyo. That moment you get intimate with the presence of God. So, do your devotional daily. Post mo pakita mo sa leader mo para ma-encourage ka talaga na mag-devotional kasi pakikita ko pa naman to sa leader ko. Right? So, huwag kang tumigil. Have a word of God na panghahawakan mo. Na Lord, makakapagtapos ako. Na Lord, magkakaroon ako ng buhay na according sa plano mo sa akin. Hindi ako mananatiling ganito. Meron akong magandang future sa'yo. Mapanghawakan mo lang yun kapag may promise si Lord sa buhay mo. I hope you'll be able to discover that, mga anak. Discover nyo yung salita ng Lord, yung promise ng Lord na para talaga sa'yo. Si Lord may promise siya sa akin lang yan. Pero the only way na makakuha ka ng sarili mong promise kay Lord na kahit na nung mangyari, panghawakan mo at mapangyari sa buhay mo, you've got to have a time with Him. Set a time with Him. Umaga, gabi. Kasi sabi niya, day and night. Kung kakayanin mo pa, breakfast, lunch, and dinner. Diba? Power. So, I hope, mga anak, you will develop intimacy with the Lord. The Lord bless you and keep you. Maraming salamat. God bless you all.